What's up mga kabukid? Nandito tayo ngayon sa Joseph Farm dito sa San Pablo, Laguna. And kasama natin si Ka Johnny. Ka Johnny, ayan, welcome po. And thank you po sa pag-accommodate sa atin dito sa Joseph Farm. So paki-introduce po, Ka Johnny, ang inyo pong sarili and ano pa po yung pwede nating sabihin dito sa Joseph Farm. Ay, magandang araw po sa inyo. Kami po ay tuwang-tuwa, galak na galak at nasa amin po ngayon. Kumbaga, Agrilenial is in the house. Yan, Costales to. Magandang umaga po sa inyo. Kami po, welcome po sa Jonah and Susan Agri Shop and Integrated Farm na tinatawag ding Joseph Sunflower Farm. Dito po ito sa San Pablo City, Laguna. At ngayon po ay kasama ko si Direk. Yan, ang aking mentor. Actually, yung nanay niya, yung tatay niya, si paring Ronald, si Maring Josie, ay yun ang aking mentor. At ngayon ay parang siya nasusunod na mentor. Alright, so mamaya po mag-iikot tayo and ikukwento ni Ka Johnny mamaya kung ano po yung mga products nila dito and kung ano ba yung mga makikita natin dito. So tara, ikutin natin. Yo, welcome po sa loob. Pasyal po kayo dito. Kasama ko si Kariden ng Agrilenial. So ipapasyal ko po kayo sa aming munting bakuran. Yan. Isa pang tawag ko, Kariden, yung sa aming Joseph Sunflower Farm ay munting bakuran. Opo. Dahil maliit lang to pero punong-puno. Siksik po ng sabihin nating mga kaalaman at mga kagandahan. At ito po ay pinaghirapan ng aming mga piling-piling mga magsasaka. Yan. So, ngayon po makikita nyo sa kanan, ito po yung Sunflower Maize 6. Yan. Kasi meron kami ditong 7 maize, Sunflower Maize. Ginawa namin yon para pagpasok ng mga tao dito, anytime, may full bloom tayo. Yan. Hindi yung one time season lang. Yan. So dito, makikita natin, may kanya-kanyang kwento to, Kariden. Katulad dito, makikita natin sa Maize 6 at tiyempon-tiyempo, nagbo-bloom siya ngayon. Yan. Meron ditong kwento na ito si Islaw Kalabaw. Islaw Kalabaw. Kumbaga, may pangalan pa talaga. Yeah. Kumbaga, well, Instagrammable. Mga tao, ngayon lang nakakita ng kalabaw na ganitong kalaki. Pero semento lang to. Pero the thing is, yung kalabaw ay representing na katulong natin sa hanap buhay. Yung cart na traditional, medyo modern na nga ito kasi gulong ng kotse ang nakalagay di ba? Ano po? So representing to na ito yung ginagamit natin sa pagsasaka. At inilagay natin to sa gitna ng napakagandang sunflower. Yan, mga full bloom siya. Ngayon, katulad na nasabi ko kanina, 7 maize tayo, iba't iba yung stage ng sunflower. Para makita ng mga tao na yung sunflower, anytime na papasok sila ay may bloom. May bloom. Yan. Ito, nagsisimula pa lang itong mag-bloom. Pero, meron kami dong isang maize na bidang-bida ngayon. Kaya din, yung maize 1. Papasyalan po natin yung mamaya. Yan, punta natin yan. So, pero din, dito naman, sa bandang kaliwa, lagi kong pinapakita sa mga guesto, sa mga tao na ito yung nagre-represent sa amin. Yan. Mais. Katulad ng inyo, ng Agrilenial, may logo ka, may trademark. Ito yung aming trademark. Yan. Ito yung logo natin. Jonah and Susan Agri Shop and Integrated Farm. May meet din po ba natin si Ma'am Susan? Yes, mamaya, andyan siya. Sige si po. Johnny, ako yon, si Susan, yung wife ko. Opo. Yan. Kumbaga, Ronald and Josephine. Josie. Parang ganon. So, Kariden, ito ay ito ay ang mga may makikita kang logo dito. Ito ay nagre-represent ng mga produkto namin. Yan. Katulad nito, itong Corn Plantation Partnership Program, may taniman tayong malawak dito sa San Pablo, Quezon, at Quezon. Mga ilang hectares na po ang total maisan ninyo, sir? Siguro, ay bubulong ko lang mga 100 hectares. 900 hectares? Mga ganon. At ito ay programa ito kung saan nakakapagbigay tayo ng opportunity sa mga gustong magpatanim. Simpleng patanim system lang to, ganun lang kasimple. Kikita tayo, kikita yung nagpatanim at kikita rin yung mga magsasaka. Yun ang pinakapunot dulo noon Riden, kasi nagkakaroon ng trabaho yung magsasaka. Ang isa pang produkto natin, tatlo yung produkto natin, mais, mushroom at saka sunflower. Yan. Yung isa, sunflower, yan. Mamaya, Riden, pakikita natin, aside from the bloom na sunflower, which is yun ang nagpapaganda sa farm, ay naka-discover kami ng produkto out of sunflower. Ito naman yung pangpaganda ng muka, pangpaganda ng kutis. Nakakaputi ba yan, sir? Ay, nako, mamaya tingnan natin. Ang tawag natin dito ay Just Skincare and Beauty Product. And again, yung mushroom natin. Mamaya may makikita ko tayong mga mushroom growing house dyan na kung saan andon naman nakalagay yung mga protein bag natin kasi
tayo ay nagpo-produce ng mushroom, fresh mushroom, at hindi lang fresh mushroom. At ito ay pinoproseso natin. Oyster sir yung mushroom niya? Yes, oyster mushroom po tayo. Yan. At marami tayong mga makikitang produkto dito like yung mushroom burger, mushroom tempura, tapa, sisig, mushroom ice cream meron tayo. Yun. Okay. So, nandito po tayo sa maliit na papayahan. Kasi siguro may mga 30-40 puno ito. Pero nakakapag-produce po siya kaya din ng mga ganito na. Ayan. Kaya din nakakatuwa kasi kung iisipin mo, nakatiwangwang lang tong part na to, siguro mga 1,000 square meter, pero nakapag-produce pa siya ng ganitong papaya. At ito ay siguro 500 to 1,000 kilos kaya nitong i-produce sa isang bungahan. Anong variety pala sir ng Red Lady. Red Lady. Kaya din, alam naman natin ang Red Lady. At alam naman natin ang papaya basta naalagaan ng ayos, at least 1 taon, 2 taon ay magtatagal. Nako, Basta po talaga naalagaan na maayos, tumatagal. Oo, ayan. Ay, oo, parang asawa natin, no? Parang, pag inalagaan ng ayos, ay forever, ano? Oo. Ay, alam mo Karen, ganun din ang halaman. Oo. Basta inalagaan natin ng ayos, Binigay mo tatagal lahat. siya. Diniligan, nilagyan ng pagmamahal, di ba? Yun. Hindi pwede mawala yan sir. Alam niyo po mga kababayan, si Karen din po ay napakagaling yan. Wala po sa kalingkingan Salamat yung po. alam ko. Kaya mamaya magtatanong ako ng mga bagay-bagay kasi expert to sa halaman at sa asawa. Ayun. Sa vlogging din. Ayun yan o. Yan imana kay paring Ronald. Ano? Ayun. Okay, nandito naman po tayo sa punlaan. Napakahalaga po sa pagtatanim, kahit ano itatanim mo, na may pupunla muna to. Kasi iniingatan po natin yung buto. Yes. Kasi konting kaalaman lang din po, pagka ang buto, basta sinabog mo o broadcasting o basta dinirekta mo sa lupa, pwede po siyang kainin ng mga langgam. So, ano po yun, hindi po maganda, masasayang po. So, ang ginagawa natin, gumagamit po tayo ng ito po, tulad dito. Yan po Gumagamit ay po tayo ng seedling tray. seedling tray. Yan. Meron po tinatawag na 128 holes, 104 holes. Ito po makikita nyo dito, 104 holes po ito. Na ito pong pinakikita ko sa inyo ay buto po ng sunflower yan. Yung kulay blue sir. Yan. Ito po siguro mga 1 day, 2 days na po ito. 2 Kasi days. may putok na po eh. Yan. Pag namumutok na po, yan, mga 2 days na yan, ibig sabihin siya ay nabasa na, nainita na, at within 7 to 5 days po, 7 to 10 days, sorry, magiging ganito na po siya. Yan. Yan, ito na po. So ito po, ready for transplant na po ito. Ito yung iba na doon na sa taniman, naiwanan lang po ito. So yan po yung proseso. Pag na-transplant na po yan sa plot, yung nakita po natin kanina, siya po ay siguro 45 to 50 days magbo-bloom na siya. Yun. Yun po yung simpleng cycle Opo. ng pagsa-sunflower. And then 2 weeks po siyang naka-bloom. Yes, 2 weeks yung may enjoy ng mga guests. At ang kagandahan nga nito, gaya ng nasabi ko kanina, may 7 Mays tayo, ibig sabihin 7 yung cycle. Pagka siya ay nalanta na, may magbo-bloom ulit. May pasunod so all ulit. year round yung bloom. Yun po yung technique namin. At ang maganda dito sir, kapag nalanta na yung first batch, pwede nyo na yun i-process. Yes. Yun. So pupunta naman siya sa processing kung saan doon tayo kumukuha na ina-extra ka ng oil at tayo nakakapag-produce ng sunflower sanitizer, sunflower oil, and rejuvenating set. Ito yung pampaganda. Yun. 4 na klase yun na may sistema ng paggamit. Mamaya papakita natin yon. Yan po advantage talaga kapag may value adding, kahit napakinabangan mo na siya aesthetically, mapapakinabangan mo pa siya value addedly. Yes, Parang tama ganun. yun, Karen. Kumbaga walang sayang. Tama po. Yan. Okay, nandito naman po tayo sa sunflower maze 4. Kung saan makikita nyo po nasa loob ng greenhouse yung ating sunflower. At ito pong sunflower na to ay siguro mga 25 days old na to. 25 days. Siguro mga 40, 45 days, 50 days, lalaki na rin po ito. Good news, dito po, nasa loob siya ng greenhouse. Maski masama ang panahon, mainit, malakas ang ulan, may enjoy pa rin ng mga guests ang ating sunflower. So yun po yung isang purpose noon. At the same time, meron po tayong mga high value crop na nandun sa dulo. Yun po yung mga vegetable natin, mga repolyo, pechay, mga masaselang gulay na ginagamit natin doon sa ating kitchen, sa ating restaurant. So ito, pagka ito nag-bloom, 100% napakaganda nito. Kasi as you can see, nakaayos siya ng plating. Karident ninyo, nakaayos siya ng plating. Parang talagang nakaganon siya. Hugis, Pinaghirapan namin yan, Karident. Yan.
At yung iba nagtatanong, sir, bakit may plastic? Ano ba yan? Plastic mulch po yan. Konting trivia lang, Kariden. Plastic mulch. Alam na alam ni Kariden yan. Opo. So using the plastic mulch, hindi siya dinadamo. Kung makikita nyo po, halos walang damo. Napaka-minimal lang po ng mga damo. At may makikita kayo rin dito, rice hull. Yung rice hull, ito yung mga ipa na patapon na, pero ginamit natin. Mga natural mulch, sir. Yes, correct. Ito yung secondary mulch, kumbaga. Pag dinilig natin to, na-maintain niya yung moisture content at nagiging pataba na rin siya. Yun. At ang isa pang maganda nito, Kariden, maski ang sapatos mo ay puting-puti. Kariden, ito ang trivia dito, isang ganito na trivia. Parang yung sa inyo, sir, puting-puti. Yung, iba, may guess ka. Napakaselan, social. Siyempre. Ang puti ng shoes. Siyempre, pag punta sa farm yan, putik yan. Paano yung sir naka-heels? Ngayon, pag pumunta rito, walang kagabok-gabok, walang kaputik-putik, di ba? Papasok na dito, lalabas siya ng farm, ng ating greenhouse, malinis pa rin. Yan. Napakalinis pa rin ng kanyang shoes. Yun yung advantage ng mga itong rice hull na to. Oh, yan, mga patapon na yan, pero nagbibigay ganda at nakakatulong sa ating mga pananim. Okay, so andito po naman tayo sa Maze 1, Sunflower Maze 1 nila Ka Johnny. Ka Johnny, ang una ko pong tanong kasi maganda naman po yung mga pinakita nyo po sa amin kanina. Pwede na po ba ang mga bata na tulad nun? Okay. Pati po mga matatanda. Okay, pwede na po, pero syempre safety protocol pa rin tayo sa paanong paraan. Yan. Unang-una, kailangan ay may gabay ng magulang. Yun. Yan. Tapos, hindi namin masyadong pinapagala. Okay, meron kaming lugar para sa mga bata at yun nga yung kupong na ituro ko. Yan. At syempre, lahat dito vaccinated na mga tao. At syempre yung pumapasok dito vaccinated din, plus yung mga healthy protocol namin. Yan. At Kariden, maulit ko ulit, ang tanong mo kasi kung pwede na ba ang mga bata, may schedule po kami. Ayun. Yan. Hindi po araw-araw andito yung mga bata, hindi po, may schedule po kami. At monitor po yan, pagka masyadong maraming tao, bawal muna ang bata. Yan. Kasi pinoprotectionan po namin. Pero narinig ko po na pwede na talaga ang bata. Okay. Kasi tayo ay parang GCQ na, level 2 na, no? Level 2. Yun. Pero iniingatan pa rin natin ang mga bata. Yan. So yan, thank you po doon. So tuloy po tayo sa ating Maze 1. Speaking of mga bata, Kariden, pag pumunta ang mga bata dito, lalo na rin ang matatanda. Actually, kahit anong edad, pag pumunta dito sa Maze 1 namin, ito yung tinatawag namin Maze 1, na ngayon ay full bloom, ay grabe. Yung iba, nakakalimutan ng pagkabata, nakakalimutan ng pagkamatanda, kasi nakakabigay na talaga ng energy to. So ito yung Maze 1 namin. Kaya din, itong pagtatanim ng sunflower dito ay talagang inayos namin. Yan. Kumbaga kung titingnan mo sa itaas to ay parang araw ang pagkaka-plotting niyan. At I'm sure mas expert ka dito, yung pagpa-plotting, yung pagtatanim ay talagang inayos namin dahil katulad mo, may makakapunta dito na marunong, kaya hindi naman kahiya-hiya. Kaya din, katulad dito, mas mataas pa sa akin. At dito mismo makikita mo yung mga sunflower, makikita mo mismo yung honey. I mean bee. Bees. Yan. So, mukhang ano siya? melipera po yata yan. Oo, melipera. Tama, melipera yan. So, yan yung nagpo-produce ng honey natin, natural honey, na meron tayo rin na produkto dito sa farm. Ako mismo nag-harvest noon. Wow. Yan. Yan. So, ito yung priceless. Yan. Kariden, alam ko expert ka sa pagpitik, no? Pero yung best shot dito sa part na to papunta roon. Yun. Yan. Sige po, kasi mamaya, dito nakaharap natin ang sunflower. Ayan. Yan. Kariden, yun. konting trivia lang Yung ating mga sunflower, kahit saan mo itanim sa parting ito, kahit saan mo itanim, doon ang kanyang bloom. Bakit po kaya? Kasi doon yung sunrise. Doon yung araw. Sa bagay kasi pagkahapon na po, takpan na siya ng Yan, kubo. Ngayon, pagkahapon, bahagya, pag maliit pa, wala pang bloom, talagang umiikot siyang ganon. Kasi andun naman yung yung sunset. So ganun yun. Tapos pag sunrise, gaganon uli siya. Kaya lahat, makikita mo dito mga sunflower, doon nakaharap. Yan. So ito ay open field sunflower at meron din tayo sa loob sa mga greenhouses natin na mga sunflower. Yan. Kasi ginawa natin yan para
pagka may bagyo, malakas ang ulan, may enjoy pa rin nila yung sunflower. At nangyayari yon, bagyong-bagyo, tuloy ang selfie. Tuloy, kagulo sila sa ating mga sunflower plantation. Yan. Nabanggit nyo kanina, Sir Johnny, na whole year round ang inyo pong sunflower. Paano nyo po nagagawa yon? Yun, simple lang kare din. So, ginawa namin 7 Mays. 7 Mays. Kumbaga, 7 araw. Kumbaga, 7 cycle. Yon, 7 Katulad cycle. dito, ito yung pinaka-bloom ngayon. Okay. After 1 week, pag ito nawala na. Kasi ito, kusa itong matutuyo. Bakit ba 7 yung maize tinawag namin? Para all year round may bloom ng sunflower. Katulad ito after 1 week titiklop na to, matutuyo na to. Pero bago to matuyo, may mag-bloom ulit. Yung ating napuntahan kanina isang maize. Pag natuyo yon, may mag-bloom na ulit. Ayun. Yung maize 3, maize 4, maize 6. Continuous. Yan. So ibig sabihin, kare din, pag pumunta dito ang guest, hindi na siya magtatanong may bloom ba? 100% may bloom. Meron. All year round yung bloom. Kumbaga cycle lamang. Kasi yung ibang farm, isang taniman lang, so maghihintay ulit ng 45 days, 50 days. Sa amin, all year round. Yun, yung programming. Yes. So mahalaga yun sa paghalaman, Karitin. Opo, Kung maski pa ibang sa gulay. cropping naman, yes, kung ibang cropping naman, di dapat, for example, mais. So magtatanim ka may interval para araw-araw o all year round, meron kang mais. Production. Parang ganon. At saka, nabanggit nyo rin po kanina na ito yata yung first na sunflower farm sa buong San Pablo. Tama po ba? Yun po, I humbly claim, babanglaw po Kariden, na ito po yung the very first sunflower farm in San Pablo City, Laguna. At ito po din yung accredited ng Department of Tourism as Agri-Farm Tourism Site. Congratulations po. Para pong kustal eh. So, dito naman tayo sa Just International. Ang maganda dito sa John and Susan Farm ay yung sunflower. Dahil nga nakwento ni Sir Johnny kanina na ang kanilang isa sa mga main product ay yung sunflower at continuous yung kanilang production. Ano ang nangyayari doon sa mga sunflower na natatapos na yung buhay? And from there, nakapag-discover sila ng mga products, mga value-added products na gusto rin nating i-promote. And kasama naman po natin dito si Ma'am Susan. Hi Ma'am Susan. Ayan, and i-describe po niya sa atin kung ano po yung mga products na manufacture po nila out of the sunflower. So, okay, thank you Sir Reden. So, ito po yung aming product na made of sunflower extract. So, una po, ito po yung tinatawag po namin na hybrid set. Ayan. So, bakit hybrid set? Kasi ito po ay 2-in-1 na. Rejuvenating and glass skin. So, ang laman po ng isang box na ito po siya. Soap. Yan. Toning gel. Ito po. Face oil serum. And day and night balm. So, ito pong aming product na ito, ma'am, sir, ay hypoallergenic siya. Bakit po siya hypoallergenic? Kasi it is made of natural ingredients. So, yung mga ingredients po na meron ito, yung po binanggit ni Sir kanina, yung sunflower oil extract, and then meron din po siyang papaya extract, cucumber, calamansi, and aloe vera. So, kaya po, maganda po talaga siya sa balat kasi natural yung mga ingredients na ginamit po namin dito. So, no chemicals, kumbaga. Yun po. Kaya safe din po siyang gamitin ng mga pregnant woman, lactating mothers, and also yung mga teenagers. Yun po. Kasi pagka may mga chemical po kasi, hindi po siya safe na gamitin ng mga ganong teenagers. And then yung mga nagpapadede na mami, and then yung mga pregnant. Bawal sila kasi na may chemical. So kaya ito, we recommend this product. Yun, bukod po dito sa apat na ito, meron din po kaming sunflower oil.
Ito Sunflower po. oil. Yan. Yung sunflower oil po namin, aside po dun sa sunflower extract, meron din po siyang botanical extract. Okay. And also vitamin C. So, pag ginamit nyo po ito, pwede rin po siyang makaputi ng balat nyo. So, kaya maganda rin po siya. Safe din po ito para sa mga babies. Pwede rin po siya. Puputi po ba ako dyan, ma'am? Pwede naman, sir. Isang timba. Kailangan marami kang gawin. Bibili po ako ng sentimba. Kung hindi man, sir, gaganda naman ang balat Ayun, nyo. okay. Yun po. So, ito po, napakaganda din. Ito paggabi ko lang itong ginagamit, sir. Kasi, Ano po siya? External sa balat? Opo. Pwede rin po itong pang-massage. Okay. Ginagamit din po namin itong pang-masahe. Pwede, Paggabi pwede. nagpapamasahe ni Sir Johnny. Yan. And then, syempre, dahil po ngayon ay nauso ang mga sanitizer, dahil nga sa sitwasyon natin ngayon, kailangan natin laging magsasanitize ng ating mga kamay. So, ito naman po yung kinrate namin na with sunflower din. Sunflower extract. And also aloe vera. Para naman po every time na ginagamit nyo siya, na mo-moisturize. Hindi lang po nasa-sanitize, moisturize din. So, di ba po pagka oil tayo, yung ano tayo, gamit ng alcohol, nakaka-dry. Oo nga po. So, ito po, mo-moisturize po habang Kailangan po ginagamit ni po Mami yan, natin. Yan po. Ayan. So, ito po yung ating mga product na made of sunflower extract. So, lahat po ng ito, ma'am, sir, ay FDA approved. Yun. Yan. So, yun po yung mahalaga. So, FDA approved po siya. At pwede niyo po siyang mabili dito po sa Johnny and Susan Agro Shop. Alright, so Ma'am Susan, paano po ba ma-reach? No? Ano, may website po ba sila? Phone numbers? Okay. So, meron po kaming website, www.just/international.com. And yung aming pong FB page, www.facebook.com Just International 88. And then, yung contact number naman po namin, 0917-165-8053 or 049-537-7216. So, ayan po. Ayan, huwag po kayo mag-alala. Lahat po na mabilanggit niyo, ilalagay ko po sa Ayun video po. description. Pasensya, Para hindi kayo maligaw. ko rin po sa ulo yung number namin. Alright. Binabasa ko. Thank you so much, Ma'am Susan, sa pag-introduce Thank you ng po. inyong mga products. Thank you, Sir Riden, sa opportunity. Thank you po. Thank you po, guys. Bye! Alright, so sana nag-enjoy kayo dun sa tour natin, and thank you po Sir Johnny for personally giving us a tour dito po sa Johnny and Susan Integrated Farms. Ngayon, para naman po sa ibang mga kabukid natin na gusto rin pong pumasyal, and iba pong mga gusto pong makakita at matuto dito po sa inyo pong farm, saan po nila kayo pwede ma-reach, matawagan, mga websites? Okay, Kareden, salamat dito ay we appreciate very much yung pagdalaw nyo dito at tayo nagkaroon ng makabuluhang usapan o tour dito sa aming munting bakuran. Kami po ay matatagpuan nyo po sa Barangay San Ignacio, San Pablo City, Laguna, along Maharlika Highway po. Napakadali pong puntahan. Naka-tricycle kayo, naka-jeep kayo, naka-bus kayo. Pagbaba nyo po yon, tapat na. At makikita nyo po, napakalaking karatula, Jasif Sunflower Farm. Yan. Ang Facebook po namin ay facebook.com Just Inc. Yan po, ang i-type nyo lang. Tapos, Johnny and Susan Agro Shop at gmail.com. Yun po yung aming email ad. At ang aming pong telephone number ay 049-502-2963. Yan po mga landline namin. And 0917-162-8053. Muli po, kami po ay nag-i-invite. Open na po tayo dito. Alfresco Dining, Alfresco Dine-In or Take-Out. Kami po ay open na at pwede na rin po ang mga bata. Ayan, may sasama natin ang mga bata at matatanda. Yan. So dito po ay libre po ang entrance at may free papaya pa kayo. Yan. At pag bumili kayo, 30 pesos lang ang kilo. So yun yung benefits na makukuha nyo po dito. From 8 to 5, pwede po kayong pumunta rito, free entrance at pwede po kayong kumain ng napakasarap naming mga pagkain. Farm to table. Schedule, sir. Days of operation. Ang days of operation namin ay Monday to Saturday. Okay. Pag Monday, 10 o'clock kami nagbubukas. Okay. Pero Tuesday hanggang Saturday, 8 to 5 p.m. Yan.
So hopefully makapagbukas din kami ng gabi. Pero pinag-aaralan pa namin. So ngayon po free entrance kami. So grab niyo yung opportunity, makapasyal kayo dito, free cottage tayo. We have 7 hectares na property, napakaluwag. Kumbaga, nakakapasok tayo sa mall, bakit hindi dito, di ba? So simula na to ng turismo. Yan. So yun, punta lang po kayo dito, San Pablo City, Laguna. Alright. Yan, salamat! Kaya kita-kita po tayo sa susunod na video natin mga kabukid. Ingat, keep safe and keep farming.